At para sa kanyang pambungad na pananalita, isang malaking karangalan na ipakilala sa inyo ang ating panauhing pandangal ang pa-presidente ng Elizalde Holdings, Ginoong Mateo Elizalde. Ang pangalan niya, inanunsyo sa buong hall, ay umalingaw-ngaw na parang isang utos. Sinundan iyon ng masigabong palakpakan, isang alon ng ingay na dapat sana ay nag-angat sa kanya mula sa kinauupuan. Ang matinding ilaw mula sa entablado ay humahanap sa kanya handang ilagay siya sa sentro ng atensyon. Ngunit si Mateo ay hindi gumalaw. Ang kanyang katawan ay naroon, nakaupo sa isang mesang puno ng mga taong makapangyarihan, ngunit ang kanyang kaluluwa ay nasa kabilang dulo ng hall, nakatanaw, nakatitig, nakakulong sa isang sandaling hindi niya maintindihan dahil sa gitna ng karangyaan at mga pekeng ngiti. Sa isang sulok na hindi gaanong naiilawan, may tatlong figura, tatlong bata, tatlong multo ng isang nakaraang akala niya ay matagal nang naibaon. "Sir Mateo, kayo na po," bulong ng kanyang assistant, bahagyang tinapik ang kanyang braso. Parang isang robot na nagising, tumango si Mateo. Tumayo siya, automatikong ngumiti at nagsimulang maglakad patungo sa entablado. Ang bawat hakbang ay isang paglalakbay palayo sa tatlong batang iyon, ngunit ang bawat tibok ng kanyang puso ay isang sigaw na humihila sa kanya pabalik. Sino sila? Nakatayo siya sa isang sulok kanina pa, hawak ang isang baso ng mamahaling alak na hindi niya ginagalaw. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa isang direksyon. Tila ba ang buong mundo niya ay huminto at lumiit sa tatlong figura sa dikalayuan. Tatlong bata, dalawang lalaki, isang babae, magkakamukha, triplets, at sa bawat hibla ng kanyang pagkatao, sa bawat tibok ng kanyang pusong pagod na, may isang sigaw na gustong kumawala. Kamukha ko sila. Hindi lang ito guni-guni. Nakikita niya ito sa hugis ng kanilang panga, sa paraan ng pagkakaset ng kanilang mga mata, sa kulay ng kanilang buhok na kasing itim ng sa kanya. Ang isa sa mga batang lalaki ay may seryosong mukha, nakatayo na parang isang maliit na gwardiya sa kanyang mga kapatid. Ang isa naman ay mas magalaw, may mapaglarong ngiti na nagpapaalala kay Mateo sa sarili niya noong bata pa siya, bago pa siya lamunin ng mga responsibilidad. At ang babae, ang maliit na batang babae, ay may hawak na papel at mga krayola, nakaupo sa sahig, hindi alintana ang mamahaling alpombra, at seryosong-seryoso sa kanyang ginagawa. Napangiti siya ng bahagya, at sa isang saglit na iyon, nakita ni Mateo ang isang anino ng ngiting matagal nang nawala sa kanyang buhay, ang ngiti ni Liana. Nang tawagin ang kanyang pangalan, automatiko siyang umakyat sa entablado. Ang kanyang katawan ay gumalaw ng may kasanayan. Ngumiti siya sa mga tao, kinuha ang mikropono, at nagsimulang magsalita. Ang mga salita ay lumabas mula sa kanyang bibig ng walang kahirap-hirap, mga salitang pinagpraktisan, mga pangakong binuo ng kanyang public relations team. Nagsalita siya tungkol sa tagumpay, sa pagtulong sa kapwa, sa kinabukasan ng Elizalde Holdings, ngunit ang isip niya ay nasa ibang lugar. Habang nagsasalita siya tungkol sa pag-asa at pamilya, ang mga mata niya ay palihim na hinahanap ang tatlong bata sa gitna ng mga nakikinig. Nakita niya sila, nakaupo sa isang mesa sa likuran kasama ng iba pang mga pamilya. Nakatingin sila sa kanya na, o baka naman, sa mga ilaw lang sa entablado. Hindi niya matiyak. Ang alam niya lang, ang pagkakatayong ito sa entablado, sa gitna ng karangyaan at paghanga ng marami, ay hindi kailanman naging ganito kawalang saysay. Isang kahungkagan ang bumalot sa kanyang puso, isang lamig na hindi kayang pawiin ng anumang tagumpay. Pagkatapos ng kanyang talumpati, sinalubong siya ng mga palakpak. Nilampasan niya ang lahat, nakipagkamay sa mga importanteng bisita, pero ang kanyang mga mata ay may iisang hinahanap. Mabilis siyang naglakad palayo sa entablado, pabalik sa direksyon kung saan niya huling nakita
ang magkakapatid. Naroon pa rin sila. Nagtatawanan na ngayon. Papalapit siya hindi niya alam kung bakit. Tila may isang hindi nakikitang puwersa na humihila sa kanya palapit sa kanila. Habang siya ay ilang hakbang na lang ang layo, ang batang babae ay tumingala at nakita siya. Bigla itong napatigil sa pagtawa. Siniko niya ang kanyang mga kuya. Tumahimik din ang dalawang batang lalaki at silang tatlo ay nakatingin na ngayon sa kanya. Isang halo ng pagtataka at hiya sa kanilang mga mukha. Hindi alam ni Mateo kung ano ang sasabihin, para siyang natuod sa kanyang kinatatayuan. Ngunit ang batang babae, sa isang iglap ng katapangan, ay tumayo. Dahan-dahan itong lumapit sa kanya. Yakap-yakap ang kanyang papel na may guhit. "Hello po," sabi nito sa isang maliit, ngunit malinaw na boses. Napalunok si Mateo. "Hello?" sagot niya. Sinubukang gawing palakaibigan ang kanyang ngiti. "Anong pangalan mo?" "Angela po." "Angela." Isang napakagandang pangalan. Inilahad ni Angela ang hawak niyang papel. "Para po sa inyo." Nagulat si Mateo. Kinuha niya ang papel. Ito ay isang guhit ng isang dalampasigan. May araw, mga alon at isang saranggola na lumilipad sa kalangitan. Isang simpleng guhit bata. Ngunit may kung anong kumurot sa kanyang puso, lalo na ang saranggola. May kakaiba sa disenyo nito. "Salamat, Angela. Napakaganda nito." Sabi niya, ang boses ay nanginginig ng bahagya. Ngumiti ang bata at muli nasilayan ni Mateo ang anino ni Liana. Sabi po kasi ni nanay, kapag may malungkot na tao, bigyan daw po ng magandang drawing para sumaya sila. "Malungkot ba akong tingnan?" tanong ni Mateo. Hindi niya napigilan ang sarili. Tumango si Angela. "Opo, kanina pa po kayo malungkot tingnan." Bago pa man siya makasagot, isang alaala ang biglang bumaha sa kanyang isipan. Isang hapon sa Batangas, magkahawak kamay sila ni Liana habang naglalakad sa dalampasigan. Mainit ang sikat ng araw ngunit malamig ang dampi ng hangin. Gumagawa sila ng saranggola. "Lagyan natin ng espesyal na marka," sabi ni Liana. Ang mga mata'y nagniningning. Para kahit malayo na siya sa langit, alam nating atin siya. Kinuha ni Mateo ang panulat. "Anong marka?" "Isang araw," bulong ni Liana. "Dahil ikaw ang araw ng buhay ko." At sa araw na yon may 3 sinag. Huminto siya at hinaplos ang kanyang tiyan na bahagya palang umuumbok noon. "Isa para sa akin, isa para sa iyo, at isa para sa kanya." Ang alaala ay kasing linaw ng kristal, kasing sakit ng sariwang sugat. Ibinalik ni Mateo ang kanyang tingin sa hawak na papel, sa guhit ni Angela, sa saranggola, at pagkatapos sa isang maliit na sulok ng papel sa tabi ng saranggola, napansin niya ito. Isang detalye na hindi niya nakita kanina. Isang maliit na araw na iginuhit ng dilaw na krayola. At mula sa araw na iyon may 3 sinag na nakaunat. Hindi isa, hindi 2, 3. Isang malamig na kuryente ang gumapang mula sa kanyang batok hanggang sa kanyang mga paa. Ang mga ingay sa paligid ay biglang nawala. Ang kanyang paghinga ay tila huminto sa kanyang lalamunan. Itinaas niya ang kanyang nanginginig na mga mata mula sa papel patungo sa mukha ng 3 bata sa kanyang harapan. Si Miguel, si Gabriel, si Angela. 3 sinag, 3 bata. "Ako, ikaw, at ang magiging anak natin." Ang mga salita ni Liana ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan na parang kulog. Isang tanong, isang imposible at nakakabaliw na tanong ang nabuo sa kanyang utak. Isang tanong na nagbantang durugin ang lahat ng kanyang pinaniniwalaan sa loob ng 10 taon. Paano ang amoy ng ginigisang bawang at sibuyas ay humahalo sa alat ng hangin mula sa dagat? Ito ang pabango ng umaga para kay Liana Reyes. Ito ang amoy ng buhay, ng pagsisikap, ng isang paraisong pilit niyang itinayo mula sa mga abo ng kanyang nakaraan. Ang kenan ni Lia ay hindi malaki,
Ilang mesang gawa sa kawayan, mga upuang plastik, at isang bukas na kusina kung saan siya ang reyna. Ngunit para sa mga taga-baryo, ito ang puso ng kanilang komunidad. Lia, pabalot nga ng adobo yung paborito ni Mister, sigaw ni Aling Nita mula sa isang mesa. Opo, Aling Nita, saglit lang po, sagot ni Liana, habang sanay na sinasandok ang kumukulong adobo. Isang ngiti ang laging nakapinta sa kanyang mga labi. Isang ngiting pinagsikapan niyang maging totoo sa loob ng 10 taon. Ang kanyang buhay ay umiikot sa isang simpleng routine. Gigising bago pa man sumikat ang araw para mamalengke, maghahanda ng mga lulutuin, at magsisilbi sa kanyang mga suki hanggang hapon. Simple, nakakapagod, ngunit payapa. Ang kapayapaang ito ang kanyang kayamanan, isang bagay na hindi niya ipagpapalit sa kahit anong ginto. Nanay, ubos na po yung yelo, sabi ng isang seryosong boses sa kanyang tabi. Si Miguel ang kanyang panganay. Sa edad na 10, mayroon na itong tindig at responsibilidad ng isang nakatatanda. Tahimik lang itong kumikilos sa kusina, alam na alam kung saan nakalagay ang mga bagay-bagay. Ang kanyang mga mata ay laging alerto. Sige anak, pakikuha na lang sa likod, sabi ni Liana, ginugulo ng bahagya ang buhok ng anak. Maya-maya pa, isang malakas na tawanan ang narinig niya mula sa labas. Si Gabriel, ang kanyang pangalawa, ay nakikipaghabulan sa ilang mga kalaro. Si Gabriel ang apoy ng pamilya, bugnutin, mabilis mag-init ang ulo, ngunit sobra kong magmahal. Siya ang laging tagapagtanggol ni Angela, ang hindi uurong sa anumang away para sa kanyang mga kapatid. At si Angela, nakaupo lang ito sa isang sulok, sa isang maliit na bangkito. Hawak ang kanyang mga krayola at papel. Siya ang kalmado sa gitna ng lahat. Ang kanyang mundo ay nasa mga kulay at guhit. Siya ang pinakamaliit, ang bunso, at ang may pinakamalambot na puso. Pinagmamasdan sila ni Liana mula sa kanyang pwesto sa kusina. Ang kanyang 3 milagro, ang kanyang 3 dahilan para bumangon sa bawat umaga at harapin ang mundo. Sila ang kanyang lakas, ngunit sila rin ang kanyang pinakamalaking kahinaan. Dahil sa kanila, mayroon siyang walang katapusang takot. Ang takot na baka isang araw, babalikan sila ng multo ng nakaraan. Ang takot na baka ang tahimik nilang paraiso ay bigla na lang wasakin. Kinahapunan, ng paunti na mga customer, isang pamilyar na motorsiklo ang huminto sa tapat ng karinderya. Bumaba mula rito ang isang lalaking may palakaibigang ngiti. Tito Marco, sabay-sabay na sigaw ng 3 bata at patakbong sumalubong sa bagong dating. Heto na ang pasalubong ko sa mga paborito kong bata sa buong Batangas, sabi ni Marco Cruz, inilalabas ang isang supot ng mga tsokolate. Nag-agawa naming mga bata, nagtatawanan. Lumabas si Liana mula sa kusina, pinupunasan ang mga kamay sa kanyang apron. Isang ngiti ng pasasalamat ang sumilay sa kanyang labi. Marco, napadaan ka. Kumain ka na ba? Hindi pa nga, Lia. At alam mo namang, dinadayo ko talaga ang sinigang mo. Biro ni Marco, ang mga matay ngumingiti. Si Marco ang kanilang Anghel de la Guardia, isang kaibigan na naging pamilya. Naroon siya sa lahat ng importanteng okasyon, kaarawan, Pasko, pagtatapos sa eskwela. Siya ang tumayong ama sa kanyang mga anak, ang nagturo kay Miguel kung paano maging responsable, ang nakipaglaro ng basketball kay Gabriel, at ang laging pumupuri sa mga drawing ni Angela. Para sa mga bata, si Tito Marco ay isang haligi na laging nariyan. Habang kumakain si Marco, napansin nito ang bahagyang sira sa poste ng kanilang bubungan. Delikado na yan, Lia. Hayaan mo, aakyatin ko mamaya at aayusin ko. Naku, wag na. Nakakahiya naman sa'yo, tanggi ni Liana. Ano ka ba? Para na rin namang pamilya ang turingan natin. Ayokong mabagsakan ang mga inaanak ko. No, sabi ni Marco. At walang ano-ano,
Kinuha na nito ang mga gamit at nagsimulang ayusin ang sira. Pinanood siya ni Liana habang abala ito. Mayroong isang kapanatagan sa presensya ni Marco, isang pakiramdam ng seguridad, ngunit sa likod ng pasasalamat, mayroon ding kirot, isang paalala na ang pamilyang buo sa mata ng kanyang mga anak ay isa lamang ilusyon na si Marco, sa kabila ng lahat ng kabutihan nito, ay pumupuno lamang sa isang puwang na iniwan ng isang taong sinubukan na niyang ibaon sa limot. Gabi na, tahimik na ang kainan, tapos nang magligpit si Liana at natutulog na ang kanyang dalawang anak na lalaki sa kanilang kwarto. Si Angela ay nasa kanyang kandungan habang dahan-dahan niyang sinusuklay ang buhok nito. Ito ang paborito niyang parte ng araw, ang katahimikan, ang sandali kung kailan nararamdaman niyang ligtas sila. Tumingala siya sa maliit na altar sa pader, sa imahe ng mahal na birhen. Salamat po, bulong niya. Salamat po sa isa na namang araw na ligtas kami. Ito ang kanyang dasal gabi-gabi. Isang pasasalamat na may kasamang pakiusap. Sana po, huwag niyo na kaming pabayaan. Sana po ang nakaraan ay manatiling nakaraan. Hinalikan niya si Angela sa noo. Dahan-dahan itong iminulat ang mga mata. Nanay, bulong nito. Kasi po, yung lalaki po kanina sa party, binigyan ko po siya ng drawing ko. Ang puso ni Liana ay biglang kumabog ng mas mabilis. Isang party. Ang tanging party na pinuntahan nila kamakailan ay ang charity event sa Manila. Isang imbitasyon na tinanggap niya dahil sa pakiusap ng foundation na tumutulong sa kanila. Anong lalaki? Anak? Tanong niya, sinisikap na panatilihing kalmado ang kanyang boses. Yung lalaki po na malungkot. Isang malamig na kaba ang biglang gumapang sa likod ni Liana. Parang may isang piraso ng yelo na dahan-dahang inilagay sa kanyang batok. Ang kanyang mga kamay na hawak ang suklay ay biglang nanigas. Malungkot? Bakit mo naman nasabing malungkot siya, anak? Kasi po, ganun po siya tumingin, sagot ni Angela. Humihikab na. Parang may hinahanap siya na hindi niya makita, kaya po binigay ko sa kanya yung drawing ng beach, yung may saranggola, para po sumaya siya. Ang hangin ay tila nawala sa mga baga ni Liana. Ang saranggola. Hindi isang ordinaryong saranggola. Ang saranggola nila. Ang saranggolang may sikreto. Ang saranggolang may araw na may 3 sinag. Ang suklay ay nahulog mula sa kanyang kamay at lumikha ng isang matunog na kalansing sa sahig na semento. Ngunit hindi ito narinig ni Liana. Ang tanging naririnig niya ay ang dumadagundong na tibok ng kanyang puso. Ang tahimik na paraisong itinayo niya sa loob ng 10 taon ay biglang gumuho. Ang mga pader na akala niya ay matibay ay biglang nagkaroon ng bitak. Isang malungkot na lalaki sa Manila. Isang lalaking kamukha ng kanyang mga anak. Ang multo ng nakaraan na pinilit niyang kalimutan ay hindi na pala isang multo. Nakahanap na ito ng daan pabalik. Ang drawing ni Angela ay nakalatag sa ibabaw ng malaking mesa ni Mateo Elizalde, ang mamahaling kahoy na gawa sa mahogany na karaniwang pinapatungan ng mga milyon-milyong pisong kontrata, ngayon ay tila isang dambana para sa isang simpleng piraso ng papel na puno ng guhit ng Crayola. 3 araw na ang nakalipas mula sa charity event. Ngunit para kay Mateo, ang oras ay huminto noong sandaling iyon. Ang imahe ng araw na may 3 sinag ay nakatatak sa kanyang isipan, paulit-ulit na ipinapakita sa kanyang mga panaginip at maging sa kanyang paggising. Hindi na siya mapakali. Ang dating walang kabuhay-buhay niyang mga mata ay napalitan ng isang nag-aalab na determinasyon. May kailangan siyang malaman, may kailangan siyang patunayan, kahit pa ang ibig sabihin nito ay muling buksan ang isang sugat na akala niya ay naghilom na. Sir Mateo, nasa linya po si Doña Victoria, anunsyo ng kanyang sekretarya sa intercom. Napabuntong hininga si Mateo,
Isinubsob niya ang kanyang muka sa kanyang mga palad. Sabihin mo, I'm in a meeting. I'll call her back. Sagot niya. Isang kasinungalingan na hindi niya madalas gawin, lalo na kung ang kanyang ina ang tumatawag. Ngunit ngayon iba na. Ang boses ng kanyang ina na dati ay batas sa kanya ay tila isa na lang malayong ingay. May mas importante siyang kailangang asikasuhin. Mark, pumasok ka! Utos niya sa intercom. Ilang sandali pa, pumasok ang kanyang pinagkakatiwalaang assistant, isang lalaking sanay na sa mga biglaang utos ng kanyang boss. Sir, inilapit ni Mateo ang drawing sa kanyang assistant. Yung charity event noong Lunes, kailangan kong malaman ang lahat tungkol sa pamilyang kasama ng mga batang ito. Sabi ni Mateo, ang kanyang boses ay seryoso at walang bahid ng pagbibiro. Gusto kong malaman kung saan sila nakatira, kung anong pangalan ng ina nila. Lahat. I need it now. Masusunod po, sir. Sagot ni Mark, bahagyang nagulat sa intensidad ng kanyang amo, ngunit hindi na nagtanong pa. Maghapon na, nagkulong si Mateo sa kanyang opisina. Sinubukan niyang magtrabaho, pirmahan ang mga dokumento, ngunit ang kanyang isip ay lumilipad. Lumilipad ito pabalik sa nakaraan, sa mga ngiti ni Liana, sa mga pangarap nila sa dalampasigan, sa sakit ng pagkawala nito. At pagkatapos, lumilipad ito sa mukha ng tatlong bata, sa mga mata ni Miguel na seryoso, sa ngiti ni Gabriel na mapaglaro, at sa inosenteng mukha ni Angela na nag-abot sa kanya ng isang piraso ng pag-asa. Posible kaya? Ang tanong ay paulit-ulit na umikot sa kanyang isipan, isang nakakabaliw na ritornelo. Posible kayang buhay siya? Posible kayang hindi niya magawang tapusin ang pangungusap kahit sa sarili niyang isip? Masyadong masakit, masyadong malaki ang posibilidad na mabigo. Bandang hapon kumatok si Mark at pumasok. May dala itong isang folder. Sir, nakuha ko na po ang impormasyon. Sabi nito, inilapag ang folder sa mesa ni Mateo. Nanginginig ang mga kamay ni Mateo nang buksan niya ito. Nakita niya ang isang family profile na ginawa ng foundation. Mga larawan ng tatlong bata, Miguel, Gabriel, Angela Reyes, at sa ilalim ang pangalan ng kanilang ina, Liana Reyes. Ang paghinga ni Mateo ay biglang naputol. Ang pangalan, ang apelyido, ang lahat ay bumalik sa kanya na parang isang malakas na sampal. Tumayo siya, ang kanyang mga tuhod ay tila nanghina. Tiningnan niya ang address na nakasulat. Isang maliit na baryo sa Batangas, kung saan nagsimula ang lahat. Mark, i-cancel mo lahat ng appointments ko bukas, utos niya. Ang kanyang boses ay halos pabulong. Pero sir, may board meeting po kayo Ay cancel mo lahat, sigaw niya. Isang sigaw na nagpatigil sa kanyang assistant. Nakita ni Mark sa mga mata ng kanyang boss ang isang bagay na hindi pa niya nakikita dati. Isang halo ng desperasyon at determinasyon. Tumango si Mark. Masusunod po, sir. Kinagabihan, hindi na tinawagan ni Mateo ang kanyang ina. Sa halip, umuwi siya sa kanyang malaki at tahimik na kondominium. Naghanda siya ng isang maliit na bag. Hindi niya alam kung ano ang kanyang hahanapin. Hindi niya alam kung ano ang kanyang madadatnan. Ang alam niya lang, kailangan niyang pumunta doon. Kinabukasan, habang ang araw ay hindi pa sumisikat, minamaneho na ni Mateo ang kanyang sasakyan palabas ng Manila. Ang bawat kilometrong nilalakbay niya palayo sa syudad ay parang isang hakbang palayo sa buhay na kanyang binuo sa loob ng 10 taon. Isang buhay ng tagumpay, kayamanan at kalungkutan. At ang bawat kilometrong nilalakbay niya palapit sa Batangas ay parang isang hakbang pabalik sa isang nakaraang sabay niyang kinatatakutan at pinananabikan. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas sa kanyang dibdib, isang halo ng pag-asa at takot. Umaasa siyang totoo ang kanyang hinala. Ngunit takot din siya sa kung anong katotohanan ang naghihintay sa kanya. Paano kung hindi ito ang Liana na kanyang kilala? Paano kung nagkamali lang siya? Paano kung ang lahat ay isang malupit na pagkakataon lamang? Pagdating niya sa bayan,
Ang CEO ng Elizalde Holdings ay naging isang ordinaryong estranghero. Nagtanong-tanong siya, ipinapakita ang pangalan ng karinderya na nakasulat sa folder. Ang mga taga-baryo ay nagturo sa kanya sa isang maliit na daan patungo sa dalampasigan at doon nakita niya ito. Isang simpleng karinderya na gawa sa kawayan at pawid. Sa itaas ng pasukan, isang sign na gawa sa kamay ang nakasabit, "Kainan ni Lia." Ipinark ni Mateo ang kanyang mamahaling sasakyan sa di kalayuan sa ilalim ng isang puno ng niyog. Sa loob ng ilang minuto, nakaupo lang siya roon, pinagmamasdan ang lugar. Nakikita niya ang mga taong pumapasok at lumalabas, masayang nag-uusap. Isang simpleng tanawin, ngunit para kay Mateo, ito ang pinakamakabuluhang bagay na nakita niya sa loob ng isang dekada. Sa wakas, kinalap niya ang lahat ng kanyang lakas. Huminga siya ng malalim, pinatay ang makina at bumaba ng sasakyan. Bawat hakbang niya palapit sa karinderya ay parang 100 libra ang bigat. Ang hangin mula sa dagat ay humahampas sa kanyang mukha, pamilyar ngunit bago. Nang nasa tapat na siya ng pasukan, huminto siya. Sumilip siya sa loob. Nakita niya ang mga customer na kumakain. Nakita niya ang 3 bata, ang kanyang 3 sinag na naglalaro sa isang sulok. At sa likod ng counter, abala sa pagpupunas ng mesa, may isang babaeng nakatalikod. Isang babaeng pamilyar ang hubog ng katawan. Isang babaeng pamilyar ang kilos. Hindi na siya makapaghintay. Itinulak niya ang maliit na pintuan na gawa sa kawayan. Gumawa ito ng isang mahinang tunog at sa tunog na iyon ang babaeng nakatalikod ay huminto. Dahan-dahan. Dahan-dahan itong lumingon. Ang oras ay tila bumagal. Ang mundo ni Mateo ay huminto sa pag-ikot. Ang mga mata ng babae ay lumaki sa pagkagulat. Ang kanyang mga labi ay bahagyang bumuka. 10 taon ng sakit, ng pangungulila, ng mga tanong na walang sagot. Lahat ay naglaho sa isang iglap. Sa kanyang harapan, nakatayo ang babaeng inakala niyang patay na. Mas payat, may ilang linya na sa gilid ng kanyang mga mata, ngunit walang duda. Ito si Liana. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Sa isang saglit na walang hanggan, walang sino man sa kanilang dalawa ang nakapagsalita. Ang tanging maririnig ay ang hampas ng alon sa dalampasigan at ang dumadagundong na tibok ng 2 pusong minsan ng pinag-isa, ngunit pinaghiwalay ng panahon at ng isang malupit na kasinungalingan. Ang basahan na hawak ni Liana ay nahulog sa sahig, lumikha ng isang mahinang tunog sa sementadong lapag. Ang kanyang mukha ay namutla na, para bang nakakita siya ng isang multo. At sa isang banda, totoo iyon, si Mateo Elizalde ay isang multo mula sa isang buhay na matagal na niyang ibinaon. Ang pagdating nito ay ang pagsasakatuparan ng kanyang pinakamatinding bangungot. Si Mateo, sa kabilang dako, ay hindi makagalaw. Ang lahat ng inihanda niyang salita, ang lahat ng tanong, ay naglaho. Ang tanging nagawa niya ay titigan ang babaeng minahal niya ng higit pa sa kanyang buhay. Buhay siya! Totoo siya! Hindi siya isang guni-guni. Liana. Ang pangalan ay lumabas sa kanyang mga labi na parang isang dasal, isang bulong na dala ng 10 taong pangungulila. Ang pagbigkas niya sa pangalan nito ang tila gumising kay Liana mula sa kanyang pagkatulala. Ang gulat sa kanyang mukha ay napalitan ng isang malamig na ekspresyon. Mabilis niyang dinampot ang basahan sa sahig. Ang kanyang mga kilos ay biglang naging matigas at depensibo. "Anong ginagawa mo dito?" tanong niya Ang boses ay mahina ngunit matigas, puno ng pagpipigil. Ang tanong ay parang isang sampal. "Kay Mateo." "Hinahanap kita," sagot niya, humakbang palapit. "Liana? Akala ko umalis ka na." Pinutol ni Liana ang sasabihin niya. Ang kanyang boses ay nanginginig na ngayon. Tumingin siya sa paligid, sa kanyang mga suki na nagsisimula ng magtaka, at higit sa lahat, sa kanyang mga anak
na ngayon ay nakatingin sa kanila mula sa sulok. Ramdam ang tensyon sa pagitan ng kanilang ina at ng estranghero. Hindi ako aalis hanggat hindi tayo nakakapag-usap. Giit ni Mateo. Ang kanyang desperasyon ay lumalabas na. Ang mga bata, Liana, ang mga bata. Nang mabanggit ang mga bata, isang apoy ng takot at galit ang sumiklab sa mga mata ni Liana. Mabilis siyang lumakad palapit kay Mateo. Hinila niya ito sa braso palabas ng karinderya, patungo sa likuran kung saan walang ibang tao. Huwag na huwag mong babanggitin ang mga anak ko. Singhal niya nang makalayo sila. Ang bawat salita ay may bigat ng sakit at hinanakit. Sila ba? Hindi matuloy ni Mateo ang tanong. Natatakot siyang marinig ang sagot. Tiningnan siya ni Liana. Ang mga luha ay nagsisimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Mga luhang hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa galit. Bakit ngayon ka lang nagpakita, Mateo? 10 taon. Saan ka noong kailangan kita? Saan ka noong akala ko mamamatay na ako? Saan ka noong ipinanganak ko silang mag-isa? Ang mga tanong ay parang mga saksak sa puso ni Mateo. Liana, hindi ko alam. Ang sabi sa akin ng ina ko. Ang sabi niya, nakunan ka. Ang sabi niya, patay ka na. Isang mapait at walang kagalak-galak na tawa ang kumawala sa mga labi ni Liana. Ang sabi niya, siyempre, yun ang sasabihin niya, yun naman ang plano niya, mula pa sa simula. Naguluhan si Mateo. Anong ibig mong sabihin? Huminga ng malalim si Liana, tila inihahanda ang sarili sa pagbuhos ng isang katotohanang matagal niyang kinimkim. Tinitigan niya si Mateo ng diretso sa mga mata. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa kabila ng mga luhang nagsisimula ng dumaloy. Hindi ako nakunan, Mateo, sabi niya. Ang boses ay basag ngunit puno ng isang nakakakilabot na kalinawan. Ang nanay mo, ang mahal mong ina, sinubukan niya akong patayin. Ang mundo ni Mateo ay gumuho sa sandaling iyon. Ang mga salita ni Liana ay umalingaw-ngaw sa kanyang tainga. Hindi ka pani-paniwala, ngunit ang sakit sa mga mata nito ay nagsasabi ng katotohanan. Pinainom niya ako ng kung anong gamot na pampalaglag, sinabing bitamina raw. Dinala niya ako sa isang madilim na klinika. Iniwan niya ako doon, duguan at nag-agaw buhay. Pagpapatuloy ni Liana, ang mga luha ay malaya nang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Itinapon ako ng nanay mo para mamatay, Mateo. Ako at ang mga anak mo. Napaatras si Mateo, napasandal sa pader na kawayan. Ang kanyang mga binti ay hindi na kayang suportahan ang kanyang katawan. Hindi maaari. Ang kanyang ina, ang babaeng nagpalaki sa kanya, isang mamamatay tao? Hindi, bulong niya, nanginginig ang ulo. Hindi niya magagawa yun. Pero ginawa niya! Sigaw ni Liana, ang lahat ng sakit at galit na tinago niya sa loob ng 10 taon ay sumabog na. At naniwala ka sa kanya, ni hindi mo man lang ako hinanap, ni hindi mo man lang inalam kung ano talaga ang nangyari, dahil mas mahalaga sa iyo ang pangalan ninyo, ang yaman ninyo, at ang sinasabi ng nanay mo kaysa sa akin. Sa sandaling iyon, ang 3 bata na hindi na nakatiis ay tumakbo palabas. Nakita nila ang kanilang ina na umiiyak ng husto habang nakikipagsigawan sa estranghero. Nanay! Sigaw ni Angela, ang muka ay puno ng takot. Si Gabriel, sa kanyang pagiging protektibo, ay tumayo sa harap ng kanyang ina at hinarap si Mateo na may galit sa kanyang mga batang mata. Huwag mong saktan ang nanay namin! Si Miguel naman ay tahimik lang na lumapit sa kanyang ina at hinawakan ang kamay nito. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang pag-unawang higit pa sa kanyang edad. Napatingin si Mateo sa 3 bata, ang kanyang mga anak na hindi niya alam na nabubuhay, mga anak na ipinanganak sa gitna ng isang malagim na krimen at wala siyang ginawa.
Ang katotohanan ay isang nakakapasong apoy na tumupok sa lahat ng kanyang kasinungalingan. Wala siyang nagawa. Naging sunod-sunuran siya, hinayaan niyang mangyari ang lahat. Napaluhod si Mateo sa lupa. Ang kanyang mamahaling damit ay nabahiran ng alikabok. Ang kanyang postura ng isang makapangyarihang CEO ay naglaho. Wala nang natira kundi isang lalaking basag. Isang lalaking sinampal ng isang katotohanang mas masakit pa kaysa kamatayan. Tiningnan niya si Liana, ang mga matay puno ng luhang hindi na mapigilan. Patawarin mo ako, Liana. Patawad. Tumingin sa kanya si Liana. Ang kanyang mga mata ay malamig na parang yelo. Walang bahid ng anumang awa. Ang pagpapatawad ay para sa mga taong nagsisisi. Sabi niya, ang boses ay naging kalmado sa isang nakakatakot na paraan. Pero paano ko mapapatawad ang lalaking ni? Minsan ay hindi ako ipinaglaban. Sa huling mga salitang iyon, tinalikuran niya si Mateo. Inakay niya ang kanyang 3 anak pabalik sa loob ng karinderya. Iniwan si Mateo na nakaluhod sa lupa, mag-isa sa ilalim ng kalangitan ng Batangas, dinudurog ng bigat ng isang kasalanang ngayon niya lang nalaman, ngunit habang buhay niyang pagbabayaran. Ang biyahe pabalik ng Maynila ay isang malabong pagkakasunod-sunod ng mga imahe para kay Mateo, ang mga puno, mga bahay at mga sasakyan na kanyang nadadaanan ay tila mga anino lamang sa gilid ng kanyang paningin. Ang kanyang buong atensyon ay nakatuon sa mga salitang paulit-ulit na umuulit sa kanyang isipan, mga salita ni Liana na parang mga pako na ibinabaon sa kanyang puso. Hindi ako nakunan, Mateo. Ang nanay mo, sinubukan niya akong patayin. Itinapon ako ng nanay mo para mamatay. Ang bawat salita ay isang dagok, isang sampal ng katotohanan na sumisira sa pundasyon ng kanyang buong pagkatao. Ang inang kanyang kinilala, ang babaeng kanyang iginalang at sinunod ng walang tanong, ay isang halimaw na nagkukubli sa likod ng isang ang maamong mukha. Posible ba? Pagdating niya sa Elizalde Mansion, sinalubong siya ng katahimikan. Ang malawak na pasilyo ay tila mas malamig at mas malaki kaysa dati. Ang mga mamahaling palamuti at mga painting sa pader ay tila nangungutya sa kanya. Ang lahat ng karangyaang ito ba ang ipinalit niya sa kanyang pamilya? Nakita niya ang kanyang ina sa sala, nakaupo sa paborito nitong silya, nagbabasa ng isang libro, si Doña Victoria Elizalde, ang larawan ng kagandahan at kapangyarihan. Tumingala ito nang maramdaman ang kanyang presensya at isang ngiti ang sumilay sa mga labi nito. Mateo, iho, you're back. Hindi ka man lang tumawag, nag-alala ako, sabi nito sa malambing na boses na kinasanayan niya. Ngunit ngayon ang lambing na iyon ay may kaakibat na lason. Tiningnan ni Mateo ang kanyang ina at sa unang pagkakataon, hindi paggalang ang nakita niya kundi isang tanong. Isang malaking tanong. Saan ka galing? You look terrible. Dagdag pa ni Doña Victoria, tumatayo at lumalapit sa kanya akmang aayusin ang gusot niyang kwelyo. Umiwas si Mateo, isang maliit na kilos. Ngunit para sa kanilang dalawa, ito ay isang lindol. Hindi pa niya ito ginawa kailanman. Nagtaka si Doña Victoria, ngunit mabilis itong nakabawi. May problema ba, anak? Nagpunta ako sa Batangas, ina, sabi ni Mateo. Ang kanyang boses ay walang emosyon, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoyag sa. Ang ngiti sa mukha ni Doña Victoria ay bahagyang naglaho. Batangas? Anong mayroon doon? Nakita ko siya, sabi ni Mateo. Ang bawat salita ay mabigat. Nakita ko si Liana. Isang saglit na katahimikan ang namayani. Ang ekspresyon ni Doña Victoria ay hindi nagbago. Ngunit nakita ni Mateo ang isang mabilis na kislap sa mga mata nito. Isang kislap ng gulat bago ito napalitan ng isang pinag-aralang kalungkutan. Liana, pag-ulit nito, na para bang sinusubukang alalahanin ang isang malayong pangalan. Anak, baka naman nagkakamali ka lang, matagal nang wala ang babaeng iyon. Buhay siya, ina, at may 3 siyang anak, giit ni Mateo. Mga anak ko.
Napabuntong hininga si Doña Victoria. Umupo itong muli. Alejandro, maupo ka. Mag-usap tayo. Hindi umupo si Mateo. Nanatili siyang nakatayo, isang tore ng galit at pagkalito. Sinabi niya sa akin ang lahat. Pagpapatuloy ni Mateo, ang kanyang boses ay nagsisimula ng manginig. Sinabi niya sa akin ang ginawa mo. Ang ginawa ko? Tanong ni Doña Victoria, ang kanyang boses ay puno ng kalinawan. Anak, ano bang pinagsasabi mo? Alam kong masakit pa rin ang pagkawala niya, pero hindi mo kailangang gumawa ng mga kwento. Hindi ito kwento! Sigaw ni Mateo, hindi na napigilan ang sarili. Sinabi niyang sinubukan mo siyang patayin, na pinainom mo siya ng gamot, na dinala mo siya sa isang klinika sa Tondo at iniwan doon. Sa halip na magalit o matakot, si Doña Victoria ay dahan-dahang napaiyak. Ang kanyang mga balikat ay nagsimulang manginig. Kumuha siya ng panyo mula sa kanyang bulsa at ipinahid sa kanyang mga mata. Ito ang eksenang sanay na si Mateo, ang kanyang ina, bilang isang biktima. Diyos ko, Mateo, sabi nito sa pagitan ng mga hikbi, iyan ba talaga ang tingin mo sa akin? Matapos ng lahat ng ginawa ko para sa iyo, matapos kong italaga ang buong buhay ko para protektahan ka? Protektahan? Tanong ni Mateo ng may pangungutya. Tumayo si Doña Victoria. Ang kanyang mga luha ay umaagos, ngunit ang kanyang boses ay may biglang lakas. Mula sa isang babaeng lolokohin ka lang, isang babaeng pera lang ang habol sa'yo. Hindi mo ba nakikita? Ngayong CEO ka na ng Elizalde Holdings, ngayong nasa iyo na ang lahat, bigla siyang magpapakita. Kasama ng 3 batang hindi mo naman sigurado kung sa'yo nga ba talaga. Buang mga salita ay tumama kay Mateo na parang mga bala. Ang lason ng pagdududa, iyon ang pinakamabisang sandata ng kanyang ina. Hindi ina, mga anak ko sila, kamukha ko sila. Maraming magkakamukha sa mundo, Mateo, giit ni Doña Victoria. Huwag kang maging bulag. Ginamit kanya noon at gagamitin kanya ulit ngayon eh. Kaya pala siya nagpakita para sirain ang buhay mo, para kunin ang lahat ng pinaghirapan natin. Naglakad si Doña Victoria patungo sa isang aparador. May kinuha siyang isang folder at inihagis ito sa mesa. Tingnan mo yan! Binuksan ito ni Mateo. Sa loob, may mga medical records, isang official-looking na dokumento mula sa isang kilalang ospital na nagsasabing si Liana Reyes ay na-admit dahil sa spontaneous abortion. May pirma ng doktor at selyo ng ospital. Nagpunta ako sa pinakamagaling na ospital para iligtas siya, para iligtas ang apo ko. Sabi ni Doña Victoria, ang boses ay puno ng sakit. Pero huli na ang lahat. Ang sabi ng doktor, mahina ang kanyang matris at pagkatapos noon, nawala na lang siya. Iniwan kanya. Mateo, iniwan kanya sa gitna ng pagdadalamhati mo dahil hindi niya kinaya ang responsibilidad. At ngayon babalik siya para sabihing ako ang may kasalanan. Ang isang babaeng walang ginawa kundi mahalin ka ng buong buo. Ang isip ni Mateo ay nagugulo. Ang mga salita ni Liana ay puno ng sakit at katotohanan, ngunit ang mga ebidensya ng kanyang ina ay narito sa kanyang harapan. Ang mga dokumento, ang mga luha, ang 10 taon na pinalaki siya sa paniniwalang ang ina niya ang kanyang kakampi. Alin ang totoo? Ang kwento ng isang babaeng nasaktan o ang kwento ng isang inang nagmamahal? Nagpatuloy si Doña Victoria. Naglakad siya patungo sa isang maliit na media player. At kung hindi pa sapat yan, may pinindot siya. Isang video ang lumabas sa malaking screen, kuha mula sa isang CCTV na malabo. Isang babaeng kamukha ni Liana, nakatalikod na tumatanggap ng isang makapal na sobre mula sa isang lalaki. Pagkatapos ay mabilis itong sumakay sa isang taxi at umalis. Sino siya? Tanong ni Mateo, nanlalamig. Isang pribadong investigador na inupahan ko para hanapin siya noon, sabi ni Doña Victoria. Nahanap niya siya, binigyan ng tulong pinansyal para makapagsimula ulit. Pero iyan na ang huli nating balita sa kanya.
Kinuha niya ang pera at naglaho. Tumayo si Doña Victoria, pinunasan ang kanyang mga luha at ibinalik ang kanyang postura ng isang matriarch. Umalis ka sa bahay na ito, Mateo, at mag-isip ka. Mag-isip kang mabuti. Piliin mo kung sino ang paniniwalaan mo ikaw, ang babaeng nang iwan sa'yo o ang inang hindi kailanman bumitaw. Iniwan ni Mateo ang mansyon na gulong-gulo ang isip. Dinala niya ang folder. Sa kanyang sasakyan, paulit-ulit niyang tinitingnan ang mga dokumento. Paulit-ulit na pinapanood ang video sa kanyang cellphone. Mukhang totoo. Mukhang kapani-paniwala. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon, naroon ang mga mata ni Liana. Ang sakit sa mga mata niya, ang galit, ang pag-ibig na naging poot, at ang mukha ng 3 bata, ang kanyang mga anak. Nagsimulang magtanim ng duda ang kanyang ina sa kanyang puso. Paano kung tama ito? Paano kung si Liana ay nagsisinungaling? Paano kung ginagamit lang siya? Ang lason ay nagsisimula ng kumalat. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Ang alam lang niya, kailangan niyang makausap si Marco. Si Marco, ang matalik niyang kaibigan, ang kapatid na hindi niya kadugo. Kailangan niya ng isang taong hindi Elizalde, isang taong hindi konektado sa gulo. Kailangan niya ng klarong pag-iisip. Nagmaneho siya pabalik sa Batangas. Ang pagdududa na itinanim ng kanyang ina ay isang lason na kumakalat sa kanyang sistema. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, may isang bahagi pa rin kumakapit sa sakit na nakita niya sa mga mata ni Liana. Hindi kayang pekehin ang ganoong klase ng sakit. Natagpuan niya si Marco sa dalampasigan, hindi kalayuan sa karinderya. Nakaupo ito sa isang lumang bangka, pinapanood ang paglubog ng araw. Sa pagdating ni Mateo, hindi ito nagulat. Tumingin lang ito sa kanya. Ang muka ay seryoso na parabang matagal na nitong inaasahan ang pagbabalik niya. Kinausap ko si Ina, sabi ni Mateo, umupo sa buhanginan sa tapat ni Marco. Hindi sumagot si Marco, naghihintay lang. Sinabi niyang nagsisinungaling si Liana, na pera lang ang habol niya. Nagpakita siya ng mga ebidensya, Marco, medical records, isang video. Nanginginig ang boses ni Mateo. Hindi ko na alam kung ano ang paniniwalaan ko. Tumingin si Marco sa kanya at sa unang pagkakataon, nakita ni Mateo ang awa sa mga mata ng kaibigan. Ngunit, may kasama itong hinanakit. Kaya ka bumalik dito? Para tanungin ako kung sino ang sinungaling? Mahinang tanong ni Marco. Kailangan kong malaman ang totoo. Ang totoo? Tumayo si Marco. Naglakad-lakad sa dalampasigan. Ang totoo, Mateo, ay duwag ka. Ang salita ay tumama kay Mateo na parang sampal. Anong sabi mo? Humarap si Marco sa kanya. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng matagal ng kinikimkim na galit at pagkadismaya. 10 taon. Mateo, 10 taon kong itinago ang sikretong ito. 10 taon akong nag-aantay na sana maging lalaki ka. Pero hanggang ngayon anino ka pa rin ng nanay mo. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Ako pa ang walang alam? Tumawa si Marco ng mapait. Gusto mong malaman ang totoo? Sige, ibibigay ko sa'yo. Huminga siya ng malalim, tila naghahanda sa isang matagal ng kinikimkim na revelasyon. Tiningnan niya si Mateo ng diretso sa mata. Noong gabing sinabi ng nanay mo na nakunan si Liana, hindi tama ang pakiramdam ko. Masyadong mabilis, masyadong malinis. Simula ni Marco. Kinagabihan, nakita ko siyang kausap ang isang doktor na hinahinala ang itsura sa parking lot ng ospital. Hindi mapakali ang kalooban ko, Mateo. Kaya nag-imbestiga ako ng palihim. Ang bawat salita ni Marco ay isang piraso ng isang puzzle na unti-unting nabubuo sa isipan ni Mateo. Sinundan ko ang doktor. Inalam ko ang lahat ng tungkol sa kanya. May masama siyang reputasyon, sangkot sa mga ilegal na gawain. Nalaman ko ang tungkol sa klinika sa Tondo. Pinuntahan ko iyon pero wala na si Liana. Ang sabi ng mga tao doon, may isang babaeng buntis na dinala doon pero nakatakas daw. Tumingin si Marco kay Liana,
na ngayon ay lumabas na mula sa karinderya at tahimik na nakikinig sa di kalayuan. Ang kanyang mga mata ay puno ng alaala ng gabing iyon. Ilang linggo akong naghahanap. Pagpapatuloy ni Marco, ang boses ay may bahid na ng sakit. Gabi-gabi, halos mawalan na ako ng pag-asa. Tumawag ako sa mga ospital, sa mga pulis. Wala, para siyang bulang naglaho. Napapikit si Mateo. Ang paglalarawan ni Marco ay sobrang linaw, sobrang sakit. Hanggang sa isang gabi, bulong ni Marco, ang kanyang tingin ay bumalik kay Mateo. Napadaan ako sa isang ampunan dito lang sa Batangas at doon, sa labas, sa isang bangko nakita ko siya. Isang alaala ang bumaha sa isipan ni Marco at ang sakit nito ay nakikita sa kanyang muka. Nanginginig siya sa ginaw Mateo. Yakap-yakap ang 3 sanggol na kasing liit ng mga bote ng soft drink. Halos hindi na humihinga. Halos wala ng buhay. Nagmamakaawa siya sa mga madre na kunin na lang ang mga anak niya dahil alam niyang hindi na niya kaya, na mamamatay na rin lang sila kasama niya. Napaatras si Mateo. Ang imahe ay sumaksak sa kanyang puso. Kung hindi ako dumating noong gabing iyon, Mateo, sabi ni Marco, ang kanyang boses ay naging matigas na parang bakal. Marahil natupad na ang gusto ng nanay mo. Marahil wala na sila ngayon. Ito ang katotohanan. Ang katotohanang hindi kayang itago ng anumang dokumento, ng anumang kasinungalingan. Ito ang katotohanang isinasampal sa kanya ng paulit-ulit. Si Marco ang bayani sa kwentong ito. At siya ang duwag. Tumingin si Mateo kay Marco, pagkatapos ay kay Liana, na ngayon ay lumuluha na sa kinatatayuan. Ang galit niya ay naglaho, napalitan ng isang napakalalim na kahihiyan at pagsisisi. Alam mo kung bakit hindi ko sinabi sa'yo? Tanong ni Marco. Dahil kung sinabi ko sa'yo noon, ano ang gagawin mo, Mateo? Ipaglalaban mo ba sila sa nanay mo? O tatakbo ka lang din sa kanya at maniniwala sa lahat ng kasinungalingan niya tulad ng lagi mong ginagawa? Natahimik si Mateo. Ang tanong ni Marco ay tumagos hanggang sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Ako ang sumagip sa kanila habang ikaw ay nagpapakalunod sa kasinungalingan ng nanay mo, sabi ni Marco, hindi para manumbat, kundi para ipahayag ang isang simpleng katotohanan. Ako ang nag-alaga sa kanila habang ikaw ay abala sa pagpapayaman. Ako ang tumayong ama sa mga anak mo habang ikaw ay nagpapakontrol sa ina mo. Humarap si Marco ng buo kay Mateo. Ang huling sinag ng araw ay nagbigay ng isang dramatikong anino sa kanyang mukha. Kaya sabihin mo sa akin, Mateo, sino sa ating dalawa ang ahas? Walang maisagot si Mateo. Walang salitang kayang ipagtanggol ang kanyang mga pagkukulang. Ang huling sinag ng araw ay tuluyan ng naglaho at ang dilim ay nagsimulang bumalot sa kanila. Sa gitna ng katahimikang iyon, si Mateo, ang makapangyarihang CEO, ay nakatayo na parang isang talunang sundalo, napapalibutan ng mga guho ng kanyang sariling karuwagan. Ang katotohanang ibinunyag ni Marco ay isang bagyo na sumira sa natitirang lakas ni Liana. Pagkatapos noon, hindi na niya magawang harapin si Mateo. Nagkulong siya sa kanyang silid. Iniwan si Marco na harapin ang lalaking minsan nilang parehong tinawag na kaibigan. Hindi na muling nagpakita si Mateo. Ngunit, ang kanyang pag-alis ay hindi nangahulugan ng kapayapaan. Ito pala ang simula ng isang bagong digmaan. Makalipas ang ilang araw, naramdaman ni Liana ang pagbabago. Dati, ang kanyang karinderya ay puno ng tawanan at kwentuhan. Ngayon may isang kakaibang katahimikan. Ang mga ngiti ng kanyang mga suki ay napalitan ng mga mapanuring tingin. Ang mga dating palakaibigang pagbati ay naging mahihinang bulungan. Narinig mo ba, Mare? Yung si Lia pala, may kinakasamang mayaman sa Maynila. Narinig niyang bulong ng isang customer sa kabilang mesa. Kaya pala nakapagpatayo ng ganito. At yung mga anak, mukhang hindi naman sa taga dito, no? Baka anak sa pagkakasala. Sagot ng isa pa. Ang mga salita ay parang mga bubuyog
na umuugong sa kanyang tainga, masakit, nakakabingi. Sinubukan niyang huwag pansinin, sinubukang ngumiti at magsilbi na parang walang naririnig. Ngunit ang bawat bulong ay isang tusok sa kanyang puso. Ang kamandag ni Doña Victoria ay mabilis kumalat, mas mabilis pa sa apoy sa tuyong damuhan. Malinaw na may ipinadalang mga tao ang matanda sa baryo, mga taong sanay maghasik ng kasinungalingan. Ipininta nila si Liana bilang isang babaeng bayaran, isang manggagamit. Ang mga anak niya, mga bastardo. At si Mateo, ang kawawang biktima na sinusubukan niyang gapiin muli. Isang hapon, ang dating puno niyang karinderya ay halos walang tao. Tanging si Aling Nita lang ang naroon, hindi para kumain, kundi para magbigay ng babala. "Lia, mag-iingat ka," sabi ng matanda. Ang muka ay puno ng pag-aalala. "May mga kumakalat na kwento tungkol sa'yo. Masyadong masama. Alam kong hindi totoo, pero ang mga tao dito madaling maniwala." Tumangulang si Liana, hindi makapagsalita. Ang pasasalamat niya kay Aling Nita ay nahaluan ng hiya. Ngunit ang pinakamasakit ay hindi ang pagkawala ng kanyang mga customer. Ito ay ang epekto ng lason sa kanyang mga anak. Isang hapon, umuwi si Gabriel mula sa paglalaro na may maliit na pasa sa gilid ng labi. Ang kanyang damit ay may bahid ng putik. Nang tanungin siya ni Liana, hindi ito sumagot. Pero alam na niya. Kinagabihan, narinig niya itong kausap si Miguel sa kanilang silid. Sabi nila, hindi raw natin tunay na tatay si Tito Marco. Sabi nila, iba-iba raw ang tatay natin kaya tayo mahirap. Sinuntok ko siya, kuya. Napatakip ng bibig si Liana, pinipigilan ang isang hikbi. At si Angela, ang kanyang munting artista, ay ayaw nang lumabas ng bahay. Dati, paborito nitong maupo sa labas at mag-drawing. Ngayon palagi na lang itong nakakapit sa palda niya. "Bakit po sila tumitingin sa akin, nanay?" tanong nito isang araw. Ang mga mata ay puno ng takot. "May dumi po ba sa mukha ko?" Noong gabing iyon, habang yakap-yakap niya ang tatlong natutulog na anghel, naramdaman ni Liana ang isang klase ng pagod na higit pa sa pisikal. Ito ay ang pagod ng isang inang hindi alam kung paano ipagtatanggol ang kanyang mga anak mula sa isang kalabang hindi nakikita. Napatingin siya sa labas, sa madilim na karagatan. 10 taon siyang nabuhay sa takot. Ngayon, ang kinatatakutan niya ay nagkatotoo na. Kinabukasan, habang pinipilit niyang ngumiti para sa kanyang mga anak, isang pamilyar na itim na sasakyan ang huminto sa tapat ng kanyang karinderya. Bumukas ang pinto at bumaba si Mateo. Ang kanyang itsura ay malayo sa huli nilang pagkikita. Ang kanyang mga mata ay may apoy. Ang kanyang panga ay mariing nakatikom. Nagmartsa siya palapit sa kanya. Ang bawat hakbang ay puno ng determinasyon. "Liana," sabi niya, ang boses ay puno ng galit at pag-aalala. "Nalaman ko na ang tungkol sa mga tsismis. Ang ina ko ang may gawa nito. Pero huwag kang mag-alala. Aayusin ko ito. Kakausapin ko ang mga tao. Sasabihin ko sa kanila ang totoo." Tumingin sa kanya si Liana, walang emosyon. "At ano ang sasabihin mo sa kanila, Mateo? Ang totoo. Na ano? Na mga anak mo nga sila? Na 10 taon mo silang iniwan? Na ang nanay mo ay isang kriminal? Sa tingin mo ba maniniwala sila sa'yo? O iisipin lang nilang gumagawa ka ng kwento para pagtakpan ang sarili mo at makuha ang gusto mo?" Natahimik si Mateo. Tama si Liana, walang maniniwala sa kanya. "Ang pagdating mo dito ang nagdala ng gulo," sabi ni Liana. Ang kanyang boses ay mahina ngunit matalim. "Bago ka dumating, tahimik kami. Simple ang buhay namin, pero masaya kami. Ngayon tinitingnan kami ng mga tao na parang dumi. Ayaw nang kalaruin ng mga bata ang mga anak ko. Nasasaktan sila, Mateo, at hindi ko alam kung paano sila ipagtatanggol. Kaya nga nandito ako," giit ni Mateo, "para ipagtanggol kayo. Lalabanan ko si Ina, lalabanan ko ang lahat para sa inyo."
Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Liana. Lalaban? Ngayon mo lang sasabihin yan? Saan ang tapang na yan 10 taon na ang nakalipas? Saan ang tapang na yan noong halos mamatay na ako mag-isa? Ang bawat salita ni Liana ay isang punyal. Ang kanyang mga anak nasasaktan dahil sa kanya. Ang pagnanais niyang bumawi ay nagdudulot lamang ng mas matinding sakit. Sa likod niya, naramdaman ni Liana ang presensya ni Marco, isang tahimik na suporta. Mateo, tawag niya sa pangalan ng lalaki, hindi na dahil sa galit, kundi dahil sa isang masakit na katotohanan. Huwag na. Naguguluhan siyang tiningnan ni Mateo. Huwag mo na kaming tulungan. Pagpapatuloy ni Liana, ang kanyang boses ay nanginginig ngunit buo. Dahil sa bawat pagtatangka mo, lalo mo lang kaming ibinabaon sa putik. Hinawakan niya ang kamay ni Mateo. Malamig ito. Umuwi ka na, Mateo. Pakiusap? Liana, hindi. Ito ba ang tulong na sinasabi mo? Biglang tanong ni Liana. Ang kanyang pagtitimpi ay tuluyan nang nawala. Ito ba ang pagtatama mo sa mga pagkakamali mo? Ang saktan ang mga anak mo? Bumagsak ang mga balikat ni Mateo. Natalo. Nakita ni Liana sa mga mata nito ang pagkabigo. At sa isang iglap, naawa siya. Ngunit ang pagmamahal niya sa kanyang mga anak ay mas matimbang. Kung mahal mo talaga ang mga anak mo, sabi niya, binitawan ang kamay nito. Ang kanyang boses ay naging isang pinal. Nahatol, umalis ka na at huwag ka nang babalik. Ang mga salitang iyon ay binitiwan ni Liana na parang mga batong ibinagsak sa tahimik na tubig. Ang mga alon na nilikha nito ay tumama kay Mateo ng buong lakas, winasak ang anumang natitirang pag-asa sa kanyang dibdib. Umalis ka na at huwag ka nang babalik. Napaatras si Mateo na para bang sinampal. Liana, wag mong gawin to. Ang kanyang boses ay isang pakiusap, basag at desperado. Ngunit si Liana ay hindi natinag. Ang kanyang mukha ay isang blangkong pader, itinayo mula sa sakit at pagmamahal ng isang ina. Sa likod ng pader na iyon, alam ni Mateo, ay isang pusong nagdurugo. Ngunit ang pader ay matibay. Hindi na ito tungkol sa akin, Mateo, sabi niya. Ang kanyang boses ay kalmado sa isang nakakakilabot na paraan. Hindi na rin ito tungkol sa iyo. Tungkol na ito sa mga bata. Ang pagtatangka niyang tumulong ay isang kabiguan. Ang kanyang presensya, imbes na maging proteksyon, ay naging lason. Ang bawat salitang sinabi niya para ipagtanggol sila ay naging gasolina lamang sa apoy ng mga tsismis na sinimulan ng kanyang ina. Naiintindihan niya, at iyon ang pinakamasakit. Ang bawat araw na nandito ka, lalong lumalala ang sitwasyon. Pagpapatuloy ni Liana, ang mga luha ay nagsisimula ng mamuo sa kanyang mga mata, mga luhang hindi na niya pinigilan. Sa mata nila, ikaw ang mayaman at makapangyarihan, at kami ang mahirap na naghahabol sa iyo. Pero hindi yun totoo, pero iyon ang nakikita nila. Sigaw ni Liana, ang kanyang pagtitimpi ay tuluyan ng gumuho, at iyon ang nakakasakit sa mga anak ko. Kanina lang, umuwi si Gabriel na umiiyak dahil tinukso siyang anak sa labas. Si Angela ayaw nang lumabas ng bahay dahil natatakot siya sa mga tingin ng tao. Si Miguel sinusubukan niyang maging matapang para sa mga kapatid niya, pero nakikita ko ang lungkot sa mga mata niya. Tumingin siya ng diretso kay Mateo. Ang kanyang mga mata ay isang halo ng pagsusumamo at pinal na desisyon. Kung may natitira ka pang pagmamahal para sa kanila, Mateo, ibigay mo na sa kanila ang kapayapaan. Ibigay mo na sa kanila ang buhay na wala ka. Lumapit si Marco, tumayo sa pagitan nilang dalawa. Hindi ito nagsalita, ngunit ang kanyang presensya ay malinaw. Isa itong pader, isang paalala na si Mateo ay isang tagalabas. Tumingin si Marco kay Mateo. Ang mga mata nito ay hindi galit, kundi puno ng isang malungkot na pag-unawa na para bang sinasabing, tama siya, ito ang kailangang gawin. Ang bawat salita ni Liana ay isang martilyo na dumudurog sa puso ni Mateo.
Ang pag-alis, iyon ang huling bagay na gusto niyang gawin. Ngunit iyon din ang nag-iisang bagay na hinihiling sa kanya ng babaeng mahal niya para sa kapakanan ng mga anak na ngayon niya lang nakilala. Ito ang pinakamatinding parusa. Tinalikuran na siya ni Liana, pumasok sa loob ng karinderya nang hindi na muling lumilingon. Si Marco ay nanatili, tinitiyak na hindi nalalapit pa si Mateo. Wala nang nagawa si Mateo kundi ang dahan-dahang tumalikod at maglakad palayo. Habang naglalakad siya pabalik sa kanyang kotse, nagsimulang pumatak ang ulan. Mahina lang sa simula, hanggang sa ito'y lumakas na tila nakikidalamhati sa kanyang kabiguan. Ang bawat patak ay malamig, ngunit hindi ito maihahambing sa lamig na bumabalot sa kanyang puso. Sumakay siya sa kanyang sasakyan. Ang damit ay basang-basa, ngunit hindi niya ito alintana. Ang lamig sa labas ay walang-wala, kumpara sa nagyayelong kawalan sa kanyang dibdib. Pinaandar niya ang makina. Habang papalayo siya sa baryo, tiningnan niya ang kanyang rearview mirror. Sa gitna ng malakas na ulan, natanaw niya ang maliit na karinderya. Natanaw niya ang anino ni Liana, nakatayo sa may pinto, habang si Marco ay nasa tabi nito. Ang isang braso ay nakaakbay sa kanya bilang proteksyon. Isang pamilyang hindi siya kasali. Nawala na sila sa kanyang paningin. Muli, nawala na sila. At sa pagkakataong ito, mas masakit. Dahil 10 taon na ang nakalipas, inakala niyang kinuha sila ng tadhana. Ngayon, alam niyang siya mismo ang nagtulak sa kanila palayo. Hindi siya galit kay Liana. Paano siya magagalit sa isang inang ginagawa ang lahat para protektahan ang kanyang mga anak? Galit siya sa kanyang sarili, sa kanyang karuwagan, sa kanyang kahinaan. Ito ang kabayaran, ang mawala sa kanya ang lahat sa pangalawang pagkakataon. At sa pagkakataong ito, alam niyang kasalanan niya ang lahat. Ang pag-alis sa Batangas sa gitna ng ulan ay hindi lang isang paglalakbay pabalik sa Maynila. Para kay Mateo, ito ay isang paglalakbay papasok sa pinakamadilim na sulok ng kanyang pagkatao. Nawala na ang lahat, ang pag-ibig, ang mga anak, ang pag-asa, ganap na nawala. Nakarating si Mateo sa kanyang kondominium nang halos mag-uumaga na, basang-basa, pagod, basag. Umupo siya sa kanyang sofa sa gitna ng dilim, hindi na nag-abalang buksan ang ilaw o magpalit ng damit. Ang mga salita ni Liana, umalis ka na at huwag ka nang babalik, ay parang isang hatol na paulit-ulit na umuulit sa kanyang isipan. Mas malakas pa kaysa sa kulog at saragasa ng ulan na ngayon ay huminana. Sa ilalim ng lahat ng sakit at kabiguan, isang bagay ang nagsimulang magbago sa loob niya. Ang dating pagkalito ay napalitan ng kalinawan. Ang dating pag-aalinlangan ay napalitan ng katiyakan. Ang dating pagpaparaya ay napalitan ng isang tahimik ngunit nagbabagang galit. Sa loob ng maraming taon, namuhay siya sa ilalim ng anino ng kanyang ina. Hinayaan itong diktahan ang kanyang buhay, ang kanyang mga desisyon, maging ang kanyang mga damdamin. Hinayaan niyang paniwalain siya sa isang kasinungalingan. Hinayaan niyang agawin sa kanya ang kanyang pamilya. At nang sa wakas ay natagpuan sila, ang tanging nagawa niya ay saktan sila, lalo dahil sa kanyang karuwagan. Tama si Liana, hindi siya lumaban noon, pero ngayonin lalaban na siya. Hindi na siya nag-abala pang magpalit. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Tiningnan niya ang isang lumang litrato na nakasave doon. Isang litrato nila ni Liana, kuha noong mga panahong simple pa ang lahat. Pareho silang nakangiti. Ang kanilang mga mata ay puno ng mga pangarap. Hindi na kita bibiguin ulit, Liana, bulong niya sa litrato. At hinding-hindi ko na bibiguin ang mga anak natin. Ang pagmamakaawa at paghingi ng tawad ay walang silbi. Ang pagpapakita sa Batangas na parang isang bayaning sasagip ay lalo lang nagpalala sa sitwasyon. Ang kailangan niyang gawin ay hindi ang ayusin ang gulo sa Batangas.
Ang kailangan niyang gawin ay sirain ang pinagmumulan ng lahat ng gulo, ang imperyo ng kasinungalingan ng kanyang ina. Isang pangalan ang pumasok sa kanyang isip, isang pangalan mula sa kwento ni Marco, Nurse Elia, ang nurse na naawa kay Liana sa klinika. Kung may isang taong nakakaalam ng buong katotohanan bukod kay Liana at Marco, iyon ay siya. Tinawagan niya si Marco. Sa kabilang linya, narinig niya ang pag-aalinlangan sa boses ng kaibigan. "Anong kailangan mo, Mateo?" "Kailangan ko ng tulong mo," sabi ni Mateo. Walang paligoy-ligoy. "Yung nurse, yung tumulong kay Liana, kailangan ko siyang mahanap." Isang mahabang katahimikan. "Para saan?" "Para sa katotohanan," sagot ni Mateo. Ang kanyang boses ay matatag. "Para itama ang lahat. Marco, pakiusap. Ito na lang." Narinig ni Mateo ang buntong hininga sa kabilang linya. "Hindi ko alam ang buong pangalan niya. Elia lang ang tawag sa kanya. Matanda na siya noon pa man. Malamang retirado na." "Kahit anong impormasyon, Marco. Kahit anong detalye na matandaan mo." Sa pamamagitan ng koneksyon ni Marco at ng sarili niyang resources, sinimulan niyang hanapin ang nurse. Hindi ito naging madali. Ginamit niya ang lahat ng kanyang makakaya. Hindi ang pera, kundi ang determinasyon. Pagkalipas ng 2 araw na walang tulog, may natanggap siyang balita. Isang Elia Santos, retiradong nurse na tumutugma sa deskripsyon, ay natuntun sa isang maliit na bahay sa isang probinsya sa Quezon. Nagmaneho si Mateo patungo roon, hindi bilang isang CEO, kundi bilang isang ama na naghahanap ng hustisya. Wala siyang dalang bodyguard, wala siyang dalang anumang magpapakita ng kanyang yaman. Ang bahay ni Nurse Elia ay simple lamang. Kumatok siya sa pintong kahoy. Isang matandang babae na may mga salamin sa mata ang nagbukas. Nang makita siya nito, isang takot ang agad na gumuhit sa mukha nito. Agad siyang nakilala. "Sino ka? Anong kailangan mo?" tanong ng matanda. Akmang isasara ang pinto. "Nurse Elia, mag-usap po tayo, pakiusap," sabi ni Mateo. Inilagay ang isang kamay sa pinto para pigilan ito. "Please, hindi po ako mananakit." Ang takot sa mga mata ng nurse ay hindi nawala. "Wala akong sasabihin sa'yo! Wala akong alam!" Alam ni Mateo na hindi gagana ang pera o pananakot. Tiningnan niya ang matanda ng diretso sa mga mata at sa unang pagkakataon, hinubad niya ang maskara ng isang makapangyarihang lalaki at ipinakita ang isang taong wasak. "Alam ko po ang nangyari 10 taon na ang nakalipas," sabi ni Mateo. Ang kanyang boses ay puno ng pakiusap at sakit. "Alam ko po na tinulungan ninyo si Liana at habang buhay po akong magpapasalamat sa inyo dahil doon. Kung hindi po dahil sa inyo, marahil ay hindi ko na nakilala ang 3 kong anak." Nang marinig ang tungkol sa mga bata, bahagyang lumambot ang ekspresyon ng matanda. "Hindi po ako naparito para manakot," pagpapatuloy ni Mateo. "Naparito po ako para humingi ng tulong. Ang nanay ko, sinisira niya ulit ang buhay ni Liana. Sinisira niya ang kinabukasan ng mga apo niya. At kailangan ko po ng tulong ninyo para mapigilan siya." Hindi siya nag-alok ng pera. Ikinuwento niya ang lahat. Ang kanyang pagkakamali, ang sakit ni Liana, ang paghihirap ng mga bata. Ang kanyang mga salita ay hindi galing sa isang CEO na nag-uutos, kundi sa isang amang nagmamakaawa. Nakita ni Nurse Elia ang sinseridad sa mga mata ni Mateo. Nakita niya ang pagsisisi at marahil ang 10 taon ng pagkimkim sa isang mabigat na sikreto ay bumigay na rin. Pinapasok siya nito sa loob. Sa kanilang pag-uusap, ikinuwento ni Nurse Elia ang lahat ng detalye ng gabing iyon. Ang pagdating ni Liana na halos walang malay, ang mga utos ni Doña Victoria, ang takot na kanyang naramdaman. "Matagal na akong ginugulo ng konsensya ko, iho," sabi ng matanda. "Ang mga luha ay tumutulo na. Pero natakot ako, makapangyarihan ang nanay mo." "Alam ko po,"
sabi ni Mateo. Pero mas makapangyarihan po ang katotohanan at kailangan na itong lumabas. Sa huli, pumayag si Nurse Elia. At hindi lang siya pumayag na tumestigo, mayroon din siyang ibinigay kay Mateo. Isang bagay na itinago niya sa loob ng 10 taon para kung sakaling balikan siya ni Doña Victoria, isang lumang cassette tape. Bago ako tumulong kay Liana na tumakas, naisip kong kailangan ko ng proteksyon. Paliwanag ni Nurse Elia. Naglagay ako ng tape recorder sa ilalim ng mesa. Ang usapan nila ng doktor, ang pag-amin nila sa ginawa nila, nandyan lahat. Kinuha ni Mateo ang tape na para bang ito ang pinakasagradong bagay sa mundo. Ito na, ito ang sandata na kailangan niya. Ang katotohanang hindi kayang itanggi ni numan. Habang nagmamaneho siya pabalik, hawak niya ng mahigpit ang cassette tape. Tumingin siya sa direksyon ng Maynila. Tumingin siya sa direksyon ng Batangas. Isang pangako ang nabuo sa kanyang puso. Ang leon ay nagising na at handa na itong umungal. Para kay Liana, ang mga araw pagkatapos paalisin si Mateo ay isang pagsubok sa kanyang katatagan. Ang mga tsismis sa baryo ay unti-unti nang humuhupa, ngunit ang pinsala ay nagawa na. Ang kainan ni Lia ay hindi na kasing sigla ng dati. Ang mga bata ay mas tahimik, mas maingat. Ang kapayapaang pinaghirapan niyang itayo ay naging marupok na para bang isang maling galaw lang ay guguho na ang lahat. Isang hapon habang nagliligpit siya ng mga pinagkainan, isang magarang itim na kotse, hindi ang kotse ni Mateo, kundi isang mas bago at mas halatang mamahalin, ang huminto sa tapat ng kanyang karinderya. Bumukas ang pinto sa likuran at isang babaeng nakasuot ng eleganteng puting bestida at madilim na salamin sa mata ang bumaba. Ang puso ni Liana ay biglang tumigil sa pagtibok. Kahit nakatalikod, kilala niya ang tindig na iyon. Ang postura na iyon ng kapangyarihan at pagmamataas, si Doña Victoria Elizalde. Ang demonyo mula sa kanyang nakaraan ay narito na. Kasunod nitong bumaba ang dalawang lalaking nakasuot ng itim. Ang eksena ay parang mula sa isang pelikula. Dahan-dahang tinanggal ni Doña Victoria ang kanyang salamin sa mata. Ang kanyang mga mata ay walang emosyong sinuri ang munting karinderya ni Liana na para bang tinitingnan nito ang isang piraso ng basura. Si Marco, na nag-aayos ng isang upuan sa di kalayuan, ay agad na lumapit at tumayo sa tabi ni Liana, handang maging kanyang pananggalang. "Anong kailangan ninyo?" tanong ni Marco. Ang boses ay matigas. Hindi pinansin ni Doña Victoria si Marco. Ang kanyang mga mata ay nakapako kay Liana. Isang ngiting mapang-uyam ang sumilay sa kanyang mga labi. "So, dito ka pala nagtatago. Ang simple, ang kaawa-awa." "Umalis na kayo," sabi ni Liana. Ang kanyang boses ay nanginginig ngunit pilit niyang pinatatatag. Hinawakan niya ang kamay ni Marco para pigilan ito sa anumang gagawin. "Aalis din ako," sabi ni Doña Victoria. Naglakad siya palapit at inilapag ang isang mamahaling handbag sa isa sa mga mesa. Binuksan niya ito at naglabas ng isang makapal na sobre. Ibinagsak niya ito sa mesa. "Pero hindi ako aalis nang walang dala." Sumilip si Liana sa sobre. Puno ito ng pera. "Ano yan?" tanong ni Liana. "Bayad," sagot ni Doña Victoria. "Bayad para sa iyong katahimikan. Kunin mo yan. Kunin mo ang mga anak mo at maglaho ka na. Pumunta ka sa lugar na hindi na kayo kailanman makikita o maririnig pa ng anak ko. Isaalang-alang mo itong isang napakagandang alok." Ang panginginig sa katawan ni Liana ay napalitan ng galit. Ang pag-aalok ng pera matapos ang lahat ng ginawa nito ay isang insultong hindi niya kayang palampasin. "Hindi na bibili ng pera ninyo ang buhay na sinira ninyo," sabi ni Liana. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. "Hindi mababayaran ng pera ninyo ang 10 taon ng hirap at takot na dinanas ko." Tumawa si Doña Victoria. "Huwag ka nang magpanggap na malinis, Liana. Alam nating pareho na pera lang naman ang habol mo noon pa man. Tinatanggihan mo lang yan ngayon para mas malaki pa ang makuha mo. Pero ito na
ang huli kong alok. Kunin mo yan? O, o ano? Ina? Isang bagong boses ang pumutol sa kanilang usapan. Lahat sila ay napalingon sa pinanggalingan ng boses. Nakatayo sa may pasukan si Mateo. Ngunit hindi ito ang Mateo na nakita nila ilang araw na ang nakalipas, ang lalaking wasak at nagmamakaawa. Ang Mateo na nasa harapan nila ngayon ay kalmado, matatag, at ang kanyang mga mata ay may malamig na determinasyon na hindi pa nakikita ni Liana o maging ni Doña Victoria kailanman. Mateo, anak? Gulat na sabi ni Doña Victoria. Anong ginagawa mo dito? Hindi pinansin ni Mateo ang kanyang ina. Ang kanyang tingin ay na kay Liana. Sa kanyang mga mata, may isang tahimik na pakiusap, isang mensaheng nagsasabing, magtiwala ka sa akin. Ngayon lang, naglakad siya palapit, dumaan sa pagitan ng kanyang ina at ni Liana at tumayo sa harap nilang lahat. Hindi na po, ina, sabi niya. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat. Tapos na. Anong pinagsasabi mo, Mateo? Inilabas ni Mateo mula sa kanyang bulsa ang isang lumang cassette tape at isang maliit na player. Isinuksok niya ang tape sa player. Ano yan? Tanong ni Doña Victoria. Isang bakas ng kaba ang nagsimulang gumuhit sa kanyang mukha. Hindi sumagot si Mateo. Pinindot lang niya ang play button. Sa simula, mahina lang ang tunog. Isang garalgal na ingay. Pagkatapos, isang boses ang narinig. Ang boses ng doktor mula sa klinika. Donya, sigurado po ba kayo dito? Masyadong malakas ang dosis. At pagkatapos, ang boses na nagpayanig sa mundo nilang lahat. Ang boses ni Doña Victoria 10 taon na ang nakalipas. Malinaw at malupit. Gawin mo na lang ang sinabi ko. Siguraduhin mong mawawala ang bata. At kung kailangan, isama mo na rin ang ina. Walang dapat makaalam. Walang dapat matira. Isa lang itong simpleng kaso ng miscarriage. Naiintindihan mo? Babayaran kita ng malaki. Ang katahimikan na sumunod sa pag-record ay mas nakakabingi kaysa sa anumang sigaw. Si Doña Victoria ay napako sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang mukha ay namutla. Ang kanyang postura ng pagmamataas ay gumuho na parang isang kastilyong buhangin. Tiningnan niya ang kanyang anak, hindi makapaniwala. Saan mo nakuha yan? Pautal niyang tanong. Hindi na iyon mahalaga, ina. Sagot ni Mateo, pinatay ang player. Ang mahalaga, lumabas na ang katotohanan. Mula sa loob ng karinderya, lumabas ang 3 bata. Narinig nila ang sigawan at hindi na nakatiis. Nakita nila ang tensyon, ang takot sa mukha ng kanilang lola na hindi nila kilala at ang kakaibang lakas sa tindig ng lalaking sinabi ng kanilang ina na iwasan. Tumingin si Mateo sa kanyang mga anak. Nakita niya ang pagkalito sa kanilang mga mata. Pagkatapos ay tumingin siya kay Liana. Ang galit sa mga mata nito ay napalitan ng pagkagulat. Ang pader na itinayo nito sa paligid ng kanyang puso ay nagsimulang magkaroon ng mga bitak. Ang lalaking minahal niya, ang lalaking kanyang sinumpa dahil sa pagiging duwag, ay narito ngayon, hindi nagmamakaawa, kundi ipinaglalaban siya sa paraang hindi niya kailanman inaasahan. Ipinaglalaban siya nito, hindi gamit ang dahas, kundi gamit ang katotohanan. Si Doña Victoria na wala nang masabi ay napatingin sa kanyang anak. Pagkatapos ay sa 3 bata. Ang kanyang mukha ay isang halo ng pagkatalo, galit, at isang bagay na hindi pa nakikita ni Mateo dati. Takot. Tinalikuran niya silang lahat. Naglakad siya pabalik sa kanyang kotse nang walang imik. Ang kanyang likod ay hindi na kasing tuwid ng dati. Ang kanyang paghahari ay nagwakas na. Habang papalayo ang itim na kotse, naiwan silang 5 sa gitna ng katahimikan. Si Marco ay tahimik na umatras, binibigyan sila ng espasyo. Si Liana ay nakatingin kay Mateo, hindi alam ang sasabihin. Ang lalaking ito, ang Mateo na ito ay iba na.
napaluha si Liana. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito mga luha ng galit o sakit. Ito ay mga luha ng kaginhawaan, ng paglaya. Ang bigat na pinasan niya sa loob ng 10 taon ay biglang gumaan. Sa wakas, pagkatapos ng isang mahabang, madilim na gabi, ang araw ay nagsisimula ng sumikat. Ang pag-alis ni Doña Victoria ay nag-iwan ng isang kakaibang katahimikan. Ang tensyon na bumalot sa hangin ay biglang naglaho, napalitan ng isang pinaghalong kaginhawaan at pag-aalinlangan. Ang bagyo ay tapos na, ngunit ang mga pinsalang iniwan nito ay naroon pa rin, nakikita at nararamdaman. Walang nagsalita sa kanila. Si Liana ay nakatingin pa rin kay Mateo, hindi makapaniwala sa nangyari. Si Mateo naman ay nakatingin sa kanyang mga anak, na ngayon ay dahan-dahang lumalapit. Ang kanilang takot ay napalitan ng pag-uusisa. Si Marco, sa isang tahimik na pag-unawa, ang unang gumalaw. Ipaghahanda ko lang ng merienda ang mga bata sa loob, sabi niya, isang magalang na paraan para bigyan sila ng pribadong espasyo. Tinapik niya ang balikat ni Mateo bago pumasok sa loob kasama ang 3 bata. Naiwan sina Mateo at Liana. Kinagabihan, pagkatapos mapatulog ang mga bata, nagkaroon ng pagkakataon sina Mateo at Marco na mag-usap. Nagkita sila sa dalampasigan, ilang metro ang layo mula sa karinderya. Ang tanging ilaw nila ay ang buwan at ang tanging musika ay ang marahang hampas ng mga alon. Salamat Marco, sabi ni Mateo, binabasag ang katahimikan. Salamat sa lahat. Hindi ito isang simpleng pasasalamat. Ito ay isang pag-amin. Isang pag-amin sa lahat ng ginawa ni Marco, sa lahat ng sakripisyo nito. Tumingin si Marco sa malayong dagat. Wala kang dapat ipagpasalamat. Ginawa ko lang ang nararapat. Ginawa ko iyon para kay Liana at para sa mga bata. Alam ko, sagot ni Mateo, pero kaibigan pa rin kita. At sa kabila ng lahat, hindi ko makakalimutan ang tulong mo. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Marco. Mahal ko siya Mateo, mahal ko si Liana. Ang pag-amin ay hindi na ikinagulat ni Mateo. Alam niya, nakita niya, naramdaman niya, sa halip na selos, isang malalim na paggalang ang kanyang naramdaman. At alam kong may nararamdaman din siya para sa akin, pagpapatuloy ni Marco. Pero hindi iyon pag-ibig na katulad ng sa inyo. Ang sa amin ay pag-ibig na isinilang mula sa pasasalamat at pangangailangan. Ang sa inyo kahit gaano pa kasakit, kahit gaano pa kagulo, iyon ang tunay. Iyon ang laging hinahanap ng puso niya kahit pilit niyang itinatanggi. Tumingin si Marco kay Mateo. Napatunayan mo ang sarili mo kanina, hindi bilang CEO ng Elizalde, kundi bilang isang lalaking handang ipaglaban ang pamilya niya. Iyon ang matagal na niyang hinihintay. Tinapik ni Marco ang balikat ni Mateo. Responsibilidad mo na sila ngayon, huwag mo na ulit silang bibiguin. Sa mga salitang iyon, tinalikuran na ni Marco si Mateo, 1 kilos ng pagpaparaya, 1 kilos ng isang tunay na kaibigan na nagbibigay daan. Kinabukasan, maaga itong nagpaalam. Niyakap niya ng mahigpit ang 3 bata. Nangakong babalik siya para dalawin sila bilang kanilang Tito Marco. Isang malungkot ngunit marangal na pamamaalam. Nang gabing iyon, pagkatapos ng hapunan, naupo sina Mateo at Liana sa dalampasigan, sa mismong lugar kung saan sila nag-usap ni Marco. Matagal silang walang imik, nakikinig lang sa alon. Ang distansya sa pagitan nila ay hindi na puno ng galit, kundi ng isang maingat na pag-aantay. Salamat, bulong ni Liana, sapat lang para marinig ni Mateo. Wala iyon, sagot ni Mateo. Hindi lang para kanina, sabi ni Liana. Salamat, dahil sa wakas, lumaban ka. Ang mga salitang iyon ang pinakamatamis na bagay na narinig ni Mateo sa loob ng 10 taon. Liana, sabi ni Mateo, lumingon para harapin ito. Hindi ako hihingi ng tawad para sa sarili ko. Walang kapatawaran ang ginawa ko, ang pagkukulang ko. Pero gusto kong bumawi, hindi para sa akin,
kundi para sa mga bata. Gusto kong bigyan sila ng isang buong pamilya. Gusto kong makilala ang mga anak ko. Tumingin si Liana sa mga mata ni Mateo. Nakita niya ang sinseridad. Wala na ang dating Mateo na sunod-sunuran. Wala na ang aroganteng CEO. Ang nasa harapan niya ay isang ama. Isang amang nagsisisi at gustong magsimula muli. Natatakot ako, Mateo. Pag-amin ni Liana, ang kanyang boses ay naging mahina. Natatakot akong masaktan ulit. Natatakot akong masaktan ang mga anak ko. Hindi ko hahayaang mangyari iyon. Pangako, sabi ni Mateo. Hindi na ulit. Patutunayan ko sa iyo, sa inyo, araw-araw. Handa akong maghintay, Liana, kahit gaano katagal. Ang mahalaga, narito ako. Sa pag-uusap na iyon, isang bagay ang nagbago. Hindi pa sila nagkakabalikan, malayo pa iyon. Ang mga sugat ay masyadong malalim para maghilom sa isang gabi. Ngunit isang pinto ang bahagyang bumukas. Isang maliit na siwang ng pag-asa. Hindi na sila ang dalawang taong pinaghiwalay ng nakaraan. Sila na ngayon ay dalawang magulang na nakatingin sa iisang direksyon. Ang kinabukasan ng kanilang mga anak. Bumalik sila sa karinderya. Bago sila pumasok, hinawakan ni Mateo ang kamay ni Liana. Nagulat si Liana, ngunit hindi niya ito binawi. Magsimula tayo, sabi ni Mateo. Huminga ng malalim si Liana. Isang maliit na ngiti, ang unang totoong ngiti na ibinigay niya kay Mateo mula nang magkita sila ulit, ang sumilay sa kanyang mga labi. Magsimula tayo para sa kanila. At sa ilalim ng kalangitan na puno ng bituin sa Batangas, ang dalawang pusong minsan ng dinurog ng kasinungalingan ay nagsimulang muling tumibok ng sabay, hindi dahil sa alab ng nakaraan, kundi dahil sa init ng isang bagong pag-asa. Ang paghilom ay nagsimula na. Lumipas ang 6 na buwan. Ang mainit na panahon ng tag-araw ay napalitan ng malamig na simoy ning papalapit na Pasko. Sa maliit na baryo sa Batangas, maraming nagbago. Ngunit ang pinakamalaking pagbabago ay makikita sa karinderya. Hindi na ito kainan ni Lia lamang. Mayroon na Alana. Itong bagong pangalan nakapinta sa isang mas malaki at mas magandang signboard. Kainan ni Lia at Mateo. Si Mateo Elizalde, ang dating makapangyarihang CEO, ay tuluyan ng tinalikuran ang kanyang trono sa Maynila. Ipinasa niya ang pamamahala ng kumpanya sa mga taong kanyang pinagkakatiwalaan, kabilang na si Marco, na ngayon ay isa ng mataas na opisyal. Ang kanyang mundo ay hindi na umiikot sa stock market at board meetings. Ang mundo niya ngayon ay umiikot sa paggising ng maaga para tumulong mamalengke sa pag-aaral kung paano magluto ng sinigang na paborito ni Liana at sa paghahatid at pagsundo sa 3 mahahalagang tao sa kanyang buhay. Hindi naging madali ang lahat. Ang pagbuo muli ng tiwala ay parang pagtatayo ng isang bahay gamit ang maliliit na bato. Nangangailangan ito ng pasensya, ng pag-unawa at ng maraming pagpapakumbaba. Isang umaga, naabutan ni Liana si Mateo sa kusina. Nakakunot ang noo habang sinusubukang magprito ng itlog. Ang isa ay sunog, ang isa ay basag ang pula. Napailing na lang si Liana habang natatawa. Ako na nga dyan, sabi niya, kinukuha ang sandok mula kay Mateo. Kaya ko to, git ni Mateo. Parang isang batang ayaw magpatalo. Gusto kong ako ang maghanda ng almusal para sa kanila. Pinanood siya ni Liana. Nakita niya ang determinasyon sa mga mata nito. Hindi ito pagpapakitang tao. Ito ay totoo. Dahan-dahan, sa loob ng 6 na buwan, nakita niya ang tunay na Mateo. Hindi ang lalaking duwag na sumunod sa ina, kundi ang lalaking handang matutong maging isang ama. Natuto siyang maging ama sa mga maliliit na paraan. Siya ang nagturo kay Miguel kung paano maging matapang pero maingat. Tuwing hapon pagkatapos ng klase, tinutulungan niya ito sa kanyang mga assignment sa math. Isang bagay na laging ikinasasakit ng ulo ni Liana. Siya ang naging kalaro ni Gabriel sa basketball.
Naglagay sila ng isang lumang ring sa likod ng karinderya. Doon niya tinuruan ang bata kung paano kontrolin ang init ng ulo na sa bawat pagkakamali ay may pagkakataong bumawi. At siya ang naging unang kritiko at pinakamalaking tagahanga ng mga drawing ni Angela. Bumili siya ng mga bagong krayola at malalaking papel. Isinabit nila sa pader ng karinderya ang bawat obra maestra ng bata na para bang isa itong art gallery. Gabi-gabi, bago matulog ang mga bata, mayroon na silang bagong ritual. Uupo silang 5 sa sala at si Mateo ang magbabasa ng kwento. Sa una, naiilang pa ang mga bata. May distansya. Ngunit hindi sumuko si Mateo. Paulit-ulit niyang ipinaramdam sa kanila na naroon siya, na hindi na siya aalis. Hanggang sa isang gabi, habang nagbabasa siya ng isang kwento tungkol sa isang leon, naramdaman niyang isinandal ni Angela ang ulo nito sa kanyang balikat. Kasunod nito, si Gabriel ay umupo sa kanyang paanan, nakatingala sa kanya. At si Miguel, na nakaupo sa kabilang dulo ng sofa, ay ngumiti sa kanya. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Mateo na sa wakas, nagsisimula na siyang maging isang tunay na ama. Hindi na lang siya si Mateo Elizalde, siya na si tatay. Isang hapon, nakaupo si Mateo sa labas ng karinderya, pinapanood si Liana na nakikipagkwentuhan sa mga suki nilang. Bumalik na. Ang mga bulungan ay napalitan na ng paghanga. Ang kanilang kwento na dating isang iskandalo ay naging isang inspirasyon. Lumapit si Liana sa kanya, may dalang 2 baso ng malamig na tubig. Umupo ito sa tabi niya. Napapagod ka na ba? Tanong ni Liana. Ang mga mata ay may halong pag-aalala at pagbibiro. Umiling si Mateo at ngumiti. Hindi kailanman. Hinawakan niya ang kamay ni Liana. Ito ang pinakamasarap na pagod sa buong buhay ko. Nagkatinginan sila. Sa mga mata ni Liana, nakita ni Mateo ang pagmamahal na akala niya ay hindi na niya muling makikita. Mahal kita, bulong ni Mateo. Alam ko, sagot ni Liana, pinisil ang kanyang kamay. Mahal din kita, wala nang kailangang patunayan. Ang bawat araw ay isang patunay. Ang bawat ngiti ng kanilang mga anak ay isang patunay. Mula sa loob, narinig nila ang tawag ng mga bata. Tay, Nay, kakain na po. Nagkatinginan sila at sabay na tumawa. Tumayo sila, magkahawak kamay at pumasok sa loob para harapin ang kanilang masaya at magulong pamilya. Isang hapon, dinala nilang 5 ang saranggola sa dalampasigan. Ang mismong disenyo na iginuhit ni Liana at Mateo noon, ang mismong disenyo na nagbalik kay Mateo sa kanila. Hindi na ito isang simpleng papel na may mga patpat, kundi isang tunay na saranggola na binuo ni Mateo katulong ang kanyang 3 anak. Ang hangin mula sa dagat ay malakas, perpekto para sa pagpapalipad. Tay, tulungan niyo po ako, sabi ni Miguel, hawak ang PC. Ang salitang tay ay musika pa rin sa pandinig ni Mateo kahit ilang buwan na niya itong naririnig. Lumapit siya at tinulungan ang kanyang mga anak. Si Gabriel ang may hawak sa saranggola, handang itaas ito. Si Miguel ang nasa PC. Si Angela naman ang kanilang cheerleader, pumapalakpak sa bawat pagsubok. Si Liana ay nakaupo sa buhanginan, pinapanood silang lahat. Ang kanyang puso ay puno ng isang kalmadong kagalakan. Ngayon na! Sigaw ni Mateo. Tumakbo si Miguel, itinaas ni Gabriel ang saranggola. At sa tulong ng hangin, unti-unti itong umangat. Sumasayaw ito sa langit. Isang batik ng kulay sa asul na kalawakan. Habang ito ay tumataas, napatingin si Mateo kay Liana. Nakaupo ito sa buhanginan, katabi si Angela na abala na naman sa pagguhit. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Sa pagkakataong ito, wala nang sakit, wala nang takot. Ang naroon na lang ay isang malalim na pag-unawa at isang pag-ibig na mas matatag, mas matibay dahil sinubok na ito ng pinakamatinding pagsubok. Ang pag-ibig nila ay hindi na parang isang nagbabagang apoy ng kabataan. Ito na ngayon ay parang isang uling na tahimik,
ngunit nagbibigay ng walang hanggang init. Tumayo si Liana at lumapit sa kanila, dala ang drawing ni Angela. Iniabot ito ng bata kay Mateo. Tiningnan ni Mateo ang papel. Hindi na ito isang dalampasigan na may malungkot na saranggola. Ang drawing ngayon ay isang masayang tanawin, isang maliit na bahay, isang karinderya, at sa dalampasigan may 5 taong magkakahawak kamay habang pinapanood ang isang saranggola na lumilipad ng napakataas. At sa itaas, isang malaki, nakangiting araw. Hindi lang 3 ang sinag nito, kundi napakarami na tila sumisikat sa kanilang lahat. Naramdaman ni Mateo ang pag-init ng kanyang mga mata. Yumuko siya at niyakap si Angela. Pagkatapos ay inakbayan sina Miguel at Gabriel. Lumapit siya kay Liana at niyakap silang lahat. Isang pamilya buo. Mahal ko kayo, bulong ni Mateo. Ang kanyang boses ay naglalaman ng lahat ng emosyon na hindi niya naisatinig sa loob ng 10 taon. Mahal ka rin namin, sagot ni Liana. Isinandal ang kanyang ulo sa dibdib ni Mateo. Ang kanilang hinaharap ay hindi pa tapos isulat. Marami pang mga pagsubok na darating, ngunit ngayon alam nilang haharapin nila ito ng magkakasama. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang paglimot sa sakit, kundi ang pagpili na huwag nang hayaang diktahan nito ang kasalukuyan. Habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa dagat ng Batangas, ang anino ng 5 tao ay humaba sa buhanginan, magkakaugnay, isang testamento sa pag-ibig na muling isinilang, isang pamilyang binuo muli mula sa mga abo ng nakaraan. Ito ang kanilang bagong simula. At ito ay mas matamis kaysa sa anumang pangarap na kanilang binuo noon dahil ito ay totoo. At doon, sa ilalim ng araw na may walang hanggang sinag, nagtatapos ang kwento ni Mateo at Liana. Mga minamahal kong tagapakinig, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa bawat kabanata ng kanilang paglalakbay. Sa bawat sandali ng kanilang kwento, kasama ninyo akong naramdaman ang pait ng pagkakanulo, ang bigat ng pagsisisi, at ang tamis ng muling pagbangon. Ang pagsulat sa kwentong ito ay isa ring emosyonal na paglalakbay para sa akin. Ang paglalakbay ni Mateo at Liana ay isang paalala na ang tunay na pag-ibig ay hindi perpekto. Ito ay magulo, masakit, ngunit sa huli, may kakayahan itong maghilom. Ito ay isang kwento tungkol sa kapangyarihan ng pagpapatawad, hindi bilang isang madaling paglimot sa nakaraan, kundi bilang isang matapang na pagpili na bigyan ng pagkakataon ang kasalukuyan. At higit sa lahat, ito ay isang kwento ng pag-asa na nagsasabing hinding-hindi pa huli ang lahat para ipaglaban ang pinakamahalaga sa lahat, ang ating pamilya. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong saloobin. Ano ang pinakapaborito ninyong tagpo sa kanilang kwento? Anong aral ang inyong napulot mula sa kanilang pinagdaanan? Inaanyayahan ko kayong iwan ang inyong mga komento sa ibaba. Ang bawat isa sa mga ito ay mahalaga sa akin. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, sana ay i-like ninyo at ibahagi sa inyong mga kaibigan upang mas marami pa tayong makasama sa ating mga susunod na kwentuhan. Muli, mula sa inyong lingkod at manunulat, taos puso po akong nagpapasalamat. Hanggang sa ating susunod na kwentuhan.